Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Senator Aimee Marcos tinita ang DPWH sa Secretary Manuel Bunuan dahil ito sa 505,000 na flood control. Pichi Senator Villanueva. Yan mga kababayan, no? Patungkol po riyan ang ating alamin mula po ito kaya usapang balita UBPH News. Yan ha. Ulitin ko po mga karabi natin. Usapang balita UB News PH. Yan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan ito, no? Bago uminit ang inyong mga ulo, ito may magpapainit pa sa maiinit nyong ulo ngayon. Dahil ang utang ng Pilipinas mga kababayan ay all-time high. Nako. Ito, tingnan po natin at bigyan po natin ng reaction ito ha. Ito. Utang ng Pilipinas umakyat sa 15.4248 trilyon nitong June. Nako. 2024. Basahin po natin ng konti ang balitang ito mula po ito sa News 5. Nako. Pumalo sa record high 15.48 trillion ang total outstanding debt ng Pilipinas sa katapusan ng June 2024 ayon sa Bureau of the Treasury. Nako mga kababayan, no? Sa kabila po ng kahirapan ng ating lahat, no? Lumalaki pa lang utang natin, hindi natin namamalayan. Di sana ito, opinion ko lang ito ha. Sana sa kasabay ng pagtaas ng ating utang, no? Gumaganda rin ang ating pamumuhay. Gumaganda po ang ating pamumuhay kasi saan naman nila gagamitin yung inutang nila? Sinarili lang nila? Para naman sa mga Pilipino yun eh. Di ba? Nadagdagan ng 135.9 billion ang utang ng bansa dahil sa net issuance ng domestic at external debt at epektibo ang pagbaba ng halaga ng piso. So yan mga kababayan, kasalanan pala ng piso ito. Kung bakit tumubo at lumaki ng ganito yung utang natin dahil pala sa piso. Walang sinisip ang piso. Sabagay, ba? Wag na po natin basahin lahat kasi iinit lang ang ulo natin. Ang importante, alam po natin na tumaas po at umakyat sa 15.48 trillion nitong June mga kababayan. Baka ginamit po nila doon sa flood control, no? Kasi 1 billion yun bawat araw, no? Mahigit 1 billion bawat araw. Pichi daw di ba? Pag sinabing pichi, parang tagpi lang yan mga kababayan. So ibig sabihin, gumagastos po sila ng mahigit 1 billion sa mga ganong project. Nako naman. Ito pa. Dahil po dyan mga kababayan, naglabas rin, no? Sabay-sabay talaga SWS, naglabas rin. Bigla ng bilang. Yan. Ako. Bilang ng mga Pinoy na nasisiyahan sa performance ni PBBM, tumaas, ha? Saan kayo nag-survey? SWS. Saang parte ng Pilipinas kayo nag-survey? Itong WS talaga. Minsan sa Mars siguro ito nag-aano. O di kaya sa Jupiter ito nag-i-interview ng kanilang mga respondents. Bakit po tumaas? Marami nga po ang gagalit sa SONA kasi ni isa sa sinabi sa SONA, wala man lang nagkatotoo. Ay nako, pinagloloko naman tayo nito. Ano ba ito?
mind conditioning ba ito, SWS? No? O, biruin nyo, maglalabas sila ng sa News 5, naglabas ng balita na mataas ang utang. Tapos biglang bawi dito sa SWS, oh. Bilang ng mga Pinoy na nasisiyahan sa performance ni PBBM, tumaas. Nako. Oh, bahala na kayo dyan kung maniniwala kayo o hindi, no? At ito pa, dahil nga po doon sa pagkalat ng pulburon video, eto, naglabas na po ng statement ang ating PBBM. Ito mga kababayan, no? This administration recognizes the invaluable role of free press and robust media in ensuring a vibrant and functioning Philippine democracy. In this time of unregulated social media, of fake news, artificial intelligence ba? Artificial intelligence, mga kababayan, Alam na po natin kung anong tinutukoy dito, kung bakit AI po ang nasabi, no? However, more than that, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the trust and fiction. And facts from blatant lies. Nako. So, i-distinguish daw nitong mga kanilang mga bisitang media, no? Yung truth from fiction. Paano po nila gagawin 'yon, no? 'Yun ang tanong isa lang naman dito para mapatunayan kung peke nga talaga yung inilabas na pulburon video. Magpa-drug test na po kayo. Magpa-pulburon test na po kayo. Yan lang po. At wala nang iba pa. Kung sinasabi nyong AI po ito. Ang request po ng taong bayan, lahat, siguro buong Pilipinas wala. Diba? Isa lang para mawala po yung pagdududa ng mga tao. Magpa-pulburon test na po kayo. Yan po talaga ang totoo, no? Na makapapag-distinguish, makakapag-sabi, na kung ito ba ay totoo o ito ay katang isip lamang, or ito ay or katang isip nyo lamang ito. Di ba? Magpa-drug test na po kayo, parang awan nyo naman po. Dahil ginigiit ng President Bongbong Marcos Jr. ang kalagahan ng pagkakaroon ng free press para masigurong gumagana at buhay ang demokrasya sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, kailangan ng gobyerno ng tulong sa media para labanan ang fake news. Minsan nga media pa ang nagpapa-fake news, di ba? Sa panahong unregulated ang social media at mayroon ng artificial intelligence. Alam na natin yan kung bakit ganyan po ang statement niyan. Yan na po ba ang sagot niya doon sa pulburon video? Naghanap lang ng kakampi. Naghanap lang ng makakampi. At saka mga kababayan, wag na po tayong magpapauto sa mga media. Ay alam naman po natin pagdating po sa mga ginagawa ng ating Pangulo, wala po silang bingi po sila at bulag, di ba? Pero pagdating po sa mga Duterte, sa mga kasamahan ng mga Duterte, sa mga tauhan ng mga Duterte nung panahon nila, maging kay BP Sara, maging sa pamilya ng mga Duterte, di ba? Active po ang mainstream media. Di ba? Ganun talaga kung dito sa SONA, di ba? Maraming bumabati ko sa SONA. Ilan lang nagre-report. Kung hindi pa talaga pinangunahan ng social media, hindi pa i-report. Kaya yan. Talagang titirahin talaga kayo. Hoy, mga social media, mga mainstream media. Alam nyo na daw. Suriin nyo ng mabuti. Well, anyway, mga kabayan, wala naman tayong magagawa dyan kasi sila naman ang nasa kapangyarihan. Ano na lang ang inyong masasabi dito? Naghanap po ng kakampi ang ating PBBM. Through media. Mga mainstream media.
Well, anyway, kayo na lang po ang bahala. Ano man pong inyong reaksyon, i-comment na lang po sa baba. Okay? At ito na nga mga kababayan, ang matindi at trending na usapin ngayon patungkol po sa 5,500 flood control projects. Ha? Ito pinag-usapan na po ng Senado. Or, ba ito? Cameral ba ito? Ito. Pag nandito po si Senator Amy Marcos, makakinggan po natin. Aasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, itong tagpi-tagpi, patse-patse, tingi-tingi na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganun po ba? Nakakalugmok po eh. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Oh, you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. Mr. Secretary, you said by next year, you'll start by next year. So what happened? The timeline, Your Honor, will take another year because this is a big project. Yes, another year action, mga 2027. 2027 na yung actual construct. Alam niya, actual 2027 na yung actual construction. Ano pala yung binalita ng ating presidente na 5,500 flood control projects na tapos na. Dapat pala, mga kababayan, ibalik po nila, no? Ibalik po nila yung nagagastos nila na simula ng pag-start nitong flood control project ni President Bongbong Marcos Jr. Ibalik po nila yung mahigit 1 bilyon araw-araw na ginagastos nila. Malaki pong tulong yun, no, sa ating lahat, lalo na ngayong mahal ang mga bilihin. Pwede pa yung mapamura yung bigas. Biruin nyo, 1 bilyon mahigit ginagastos, tapos sa 2027 pa pala ang actual construction at wala pa rin silang master plan. Siguro kung mga kanal lang yung ginagawa ninyo eh. Pag sinabi natin tagpi-tagpi, mga kanal lang yan eh. Magkano ba ang gagastusin ng mga kanal? Depende pa yan kung ganito lang kaliit, diba? Kung ganito kaliit, o ganyang kaliit. Ay nako. Buti na lang dumaan talaga dito si Karina sa atin, mga kababayan eh. Kung hindi pa dumaan talagang hanggang ngayon, biruin nyo sa 1 week, sa 7 days, siguro kung mga 8 billion na ang gagastos nila dyan. Kasi 1 billion bawat araw eh. Sa 8 days. Sa 7 days, 8 billion ang gagastusin. Samantalang yung kay BP Sahoy, kayo dyan, Senator Amy Marcos, Senator Villanueva, ito ang isipin nyo Dito, gumagastos ng mahigit 1 bilyon na isang araw. Doon kay BP Sara, 120 million in 11 days. May ano pa yon? Audited pa yon ng COA. Eto, in 1 day, kagastos po ng bilyones. Walang resibo. Aba, wag namang ganon. Pera po natin yan. Gaya nga po ng sabi ko, gaya po ng lagi kong sinasabi, ikaw man ay isang nagtitinda ng isda, no? Ikaw man ay mangingisda, ikaw man ay ikaw man ay farmer, di ba? Driver, maging sino ka man dito sa Pilipinas, nagbabayad po tayo ng buwis lahat. Kaya kung ganito gagastusin lang nila ng 1 bilyon mahigit sa isang araw, wala na mga, di ba, kwenta, dapat siguro maningil din tayo. Singilin din po natin sila. Aba, pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino, tapos ganyan lang ang gagawin nyo. Dapat sibakin na itong mga ito eh. Eto, speaking of sibak sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., yung mga non-performing agencies. Yung mga non-performing agencies ay sisibakin.
Or yung mga sinisibak niya, yung mga non-performing agencies. O DPWH, siguro pumila ka na. Ha? Pumila na po kayo para ikaw na po ang sunod na masibak. Nakakahiya na po. Ha? Pera ng taong bayan, ganyan lang ang paggamit ninyo. Reckless po kung tawagin yan. Useless pa nga eh. Kasi meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So, kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Mr. Chair, point of information lang very quickly. Yes, very quickly. Banatan natin tong nagpapalit ng nagpapalit ng presidente. Anong sinabi ni President? Eto nga, kaya nga siguro natin binoto si President Bongbong Marcos Jr. eh. Kasi ang sabi niya, ipagpapatuloy yung mga gandang proyekto ng ating Pangulo. Yung napapakinabangan. Diba? Siguro ko naman, nakita natin kung ano ang flood control ni President Bongbong ni PRRD noon. Diba? Nilinis talaga eh. Ha? Diyan sa Luzon, naglinis po si President Duterte. Hindi ba magandang proyekto yun kung ipinagpatuloy lang yun? Ba? Yan na kasi. Ha? Nabudol tayo eh. Lang po, you explained that the 5,500 projects were for immediate relief. Ang ibig ba sabihin yan, tigmaliliit itong mga project na to. Hindi to malakihang project. Tama po ba yung pagkaintindi ko? Immediate relief lang po. Tama po. So tagpi-tagpi na naman tayo, patsi-patsi na naman. Tama. At yung sinasabi ninyo, binabanggit ninyo na may lending institutions, hindi po ba tama na sa 2024 NEP, tinanggal, siniro ang lahat ng foreign assisted projects na malakihan, higit sa lahat sa flood control. Tama po ba? Tama po. At nasa unprogrammed fund na lamang ng 2024 GAA itong mga flood control na may utang nakatapat sa ibang bansa. Tama po ba? Tama po, Your Honor. And it was the same situation in 2023. In 2023, ganon din, na zero lahat ng malakihang project. So ang sinasabi So yan mga kabayan, yung mga foreign funded pala mga kabayan, pinunta sa program. Project. Kung kailan tuloy meron ng talaga siguro ko Chinese siguro yung di ba kasi yung lahat ng mga Chinese funded project dito ni dating President Rodrigo Duterte ay pinatanggal po ni President Bongbong Marcos Jr. Wala tayong magagawa mga kribo natin kung ganyan po ang gusto nilang gawin. Pero ang akin lang, sa bagay, naging transparent naman sila. 5,500 flood control, sinabi po sa SONA. Yun nga lang po, tagpi-tagpi. Kung tagpi-tagpi po yan, bakit tayo kailangan gumastos ng mahigit 1 bilyon pesos, para sa tagpi-tagping yan. Araw-araw hindi lang isang beses, kundi araw-araw. Well, yung mga karibin natin na naman po ang inyong reaction dito sa video ito. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ng inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.